Ayan po, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon po sa bawat isa, sa mga nanonood po sa online, sa iba't ibang panig po sa iba't ibang lugar po, kung nasa naroon ating mga kapatiran, nasan ang po naroon yung mga manunood po dito sa online natin. Good, have a blessed Wednesday po. Nahanap ko pa yung araw eh. Have a blessed Wednesday po sa bawat isa. Si Mimi G sa America. Good afternoon po. Sis Nali, Sis Janet, mga taga-Japan po. Sis Rhea, sa taga-Pinas. Sis Ruby, Sis Beth, Sis Jen, Sis Nancy, Sis Anna, Sis Eva. Good afternoon po. At Sis Cathy, magandang umaga po at gandang tanghali. Have a blessed muli. Mapagpalang Wednesday po. At sama-sama po muli tayo sa ating pag-aaral about sa Journey with Purpose po. At 25 days po natin ito pag-aaralan. At sama-sama po tayong lumago. Magkaroon ng pagkakaisa. Po. Encouragement to one another po. Para tayo po ay sama-sama na sama-sama na magsik sa Panginoon. Hanapin ang kanyang presensya sa araw-araw. Amen. Thursday po ate. Thursday po ngayon. Ay, Thursday po ba? Wednesday po naman. Salamat. Kapag Wednesday, intercession natin kahagabi. Okay, salamat Sis Annalie. Thursday po pala ngayon. Nakakalimot na sa araw. Pasensya na po. Have a blessed Thursday po pala. At mamaya po may Dulos for Christ. May gawain po tayo mamaya. At ano muna po dito is Sis Janet din po. Ayun. 8:30 po sa mga nanonood po sa online. Kung nais niyo pong mag-join, manood sa live. Ayun po. Lahat po ay imbitado na makinig ng banal na salita ng Panginoon. Ayun po, nais pong mag-lead ng prayer ngayong araw. Sige po, Sis Annalie, open ka na po ng iyong opening prayer, ate? negosyo. Okay po. Father God, in the name of Jesus, Lord, salamat po sa bagong umaga, Panginoon, at kinising mo kami muli at tatanggap po muli kami, Panginoon, ng proteksyon na manggagaling sa iyo, Panginoon, kasama ng aming mga anak. Salamat po sa bagong umaga, bagong pag-asa, bagong pagninilay-nilay sa iyong salita, Panginoon. Pumasok po ang iyong salita sa aming puso at isip, Panginoon. Ito'y magsilbing inspirasyon namin sa araw-araw naming gawain, Panginoon. Naway manatili, Panginoon, ang iyong salita upang ito'y aming masunod, Panginoon. Salamat po sa biyaya na magagawa namin ngayong maghapon at naway magsilbing blessing din kami sa kapwa namin, sa mga kasama namin sa trabaho, Panginoon. At bigyan niyo kami ng wisdom. Ang inyong banal na spirito ang mag-guide sa amin, Panginoon, tungo sa aming mga makakasama sa trabaho, sa biyahe, sa paglalakad o sa pagdadrive namin, Panginoon. Bigyan niyo kami, Panginoon, ng pusong mapagpasensya, mapagmahal sa kapwa, at tulad ng inyong puso, Panginoon. Maraming salamat sa bagong umaga na ito, Panginoon. Ang pangalan po, Panginoon ninyo ang mapapurihan namin, Panginoon. At tunay na kami ay sumampalataya sa inyo, Panginoon. Hindi lang sa pagkakataong ito, Panginoon, kundi sa buong buhay namin. Ganun din ang aming mga anak patungo sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po sa mga matatanggap pa naming biyaya. At Lord, siyempre po, Panginoon, sa paglapit namin sa inyo ngayon, linisin niyo po ang aming budhi, linisin niyo po ang aming puso, linisin niyo po ang aming kaisipan, linisin niyo po ang aming bibig, Panginoon, na ang pagdaloy ng masasamang dumadaloy sa aming bibig, linisin niyo po, Panginoon, dahil tunay, Panginoon, na sa bibig namin ito kami ay nagpupuri sa iyo. Naway ang bibig na ito, Panginoon, ay malinis din ang lumabas sa aming bibig, Panginoon, dahil hindi po karapat-dapat na ang lalabas sa aming bibig ay masama, at the same time ay pupurihin ka.
Tunay, Panginoon, na patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga kahinaan, Panginoon. Tunay na ikaw po ang mapapurihan. Kaya't patawarin mo kami, Panginoon, sa ang area kami nagkakasala, Panginoon. Kami po ay makasalanan, ngunit sa kabila po ng lahat kami ay iyong binibiyayaan, Panginoon. Lord, kaya Lord, hiling po namin, Panginoon, kami po ay tunay na palambutin niyo ang aming puso, Panginoon. At bigyan niyo kami ng tibay na ano man ang aming harapin na pagsubok ay ito'y malampasan namin, Panginoon. Tulungan kami sa lahat ng parte ng mahina kami, Panginoon. At huwag mo kaming hayaang lukubin ng kaaway ng masamang espiritu, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang aming tagapagtanggol. Ikaw ang aming taga-cover namin, Panginoon, sa ginagawa ng kaaway, Panginoon. Kaya Lord, papurihan, Panginoon, at sambahin ang iyong ngalan magpakailanman. Tunay na buhay ka, Panginoon. In the name of Jesus, O Lord. Amen and amen. 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 Salamat, Sis Annalie. Salamat po sa iyong panalangin. Ayan. Amen. Sige po. Umpisa na po natin gawain ito sa salita ng Panginoon. At ang ating pong messenger is Sis Rhea Rulyoda. Sige po, Sis Rhea. Ready ka na po ba? Amen. Ready na po. Amen. Ready sa Panginoon. Amen. Sige po. Andan na po natin ating mga tenga, ating mga puso't isipan, ating ballpen. Sige po. Amen po. Sige po. Isang magpalang umaga po sa ating lahat. Bago ko po umpisahan ang paralit po natin ay bibigay po uli ako ng isang panalangin para sa ating lahat. Panginoong sa Kristo, tinataas namin ang iyong pangalan, pinapupurihan ka namin sa lahat ng iyong mga ginagawa at pagpapala. Salamat sa panibagong araw ay pinagkaloob mo sa amin at sa oras na ito na kami ay muling natipon. Gabayanin niyo po kami sa aming mga gawain. Bigyan niyo po kami ng talino at lakas upang magampanan po namin ang aming mga tungkulin. Buksan mo po ang aming isip at puso sa mga bagong kaalaman na aming matututunan ngayong umaga. At nawa ay maging kagamit-gamit ang mga ito sa aming buhay at sa pagtulong sa aming kapwa. Ikaw po nawa ang maluwalhati sa lahat ng aming katagumpayan sa araw na ito. Ito lamang po ang aking dalangin sa umagang ito sa pangalan ng Panginoong sa Kristo. Amen. Ito po, umpisahan ko na po ang ating gawain. Amen. Ito po is closer to God, day 9. Peace over worry. Replacing worry with thoughts from the Bible. Do you worry? You're not alone. Nearly everybody does. It's natural to be concerned about what is happening around us and in our own personal lives. But if we're not careful, we can step over the line from concern into worry. Someone once said, worrying doesn't take away tomorrow's troubles. It takes away today's peace. Isn't that the truth? Steve Douglas, president of Peru, offers same great biblical truth from Philippians about overcoming worry. Worrying is usually caused by a feeling that we have lost control. The truth is that there's very little we control, but God is in control of the universe. So, while things might not be going the way you like, remind yourself that He is watching over everything. Today, every time a worry pops into your mind, and stop and talk to God about it. Then replace your thoughts with something true, lovely, and good from God's words. That's the path to peace along your journey. Application question. Steve says, today when you feel that worry building up, start talking to God. Do you talk to God
when you are worried, why or why not? Sinasaad po ito po sa yung nabanggit po sa Philippians 4, therefore, my brothers and sisters, you whom I love and long for, my joy and my crown, stand firm in the Lord in this way, dear friends. Sa Tagalog naman po ay, kaya nga mga kapatid kong minamahal at pinananabikan aking kagalakan at karangalan, sa ganitong paraan ay magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Nasasaan po dito sa verse na ito na huwag tayong mangamba sapagkat ang ating Panginoong Kristo ay nasa ating tabi at hindi na tayo pababayaan sa anumang oras. Lahat ay iugnay natin sa ating Diyos upang magkaroon tayo ng kapayapaan sa buhay natin. Nasasaad naman dito sa sinabi ni Steve, yung recent Steve ko na dito naman na kapag tayo ay nag-aalala ng sobra, ito ay kalabisan na nawawala na po tayo sa ating sarili. Pero ang totoo ay may isang bagay tayo na pwedeng magpakalma sa atin at ito ang ating Panginoong Kristo. Na sa lahat ng ating problema o struggle sa buhay, siya lang ang ating pwedeng lapitan at kausapin sa lahat ng oras. Wala nang iba. Dahil ang ating Diyos lang ang higit sa lahat. Dahil ang Diyos lang ang higit sa lahat na nakakaintindi sa atin at makakatulong sa lahat ng pangamba ng ating nararamdaman. Tulad ko po, kapag ako po ay may problema at may pangamba, isa lang ang aking iniisip, ang ating Panginoong Kristo. Kasi magdasal lang tayo at magbasa ng Biblia at idulog natin lahat kay God pag tayo mag-hesitate na lumapit sa Kanya. Sapagkat ang Diyos lang ang higit na nakakaalam at makakatulong sa oras ng kailangan natin siya. Kausapin natin siya sa pamamagitan ng pagdarasal at pagtapos ang ating pakiramdam at mawawalan ang pangamba ng ating nararamdaman. Dumako na po tayo sa ating aralin sa Philippians 4, 6-7. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Jesus. So, ang explanation dito, so yung topic for this one is, pinamagatan ko po itong Bible remedy to anxiousness. Amen. So, ito pong Filipos, chapter 4 ay sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos upang paalalahanan sila at pasiglahin din naman ang kanyang sarili tungkol sa katapatan ng Diyos tuwing may mga pagsubok sa buhay. Ito ay sinulat ni Apostol Pablo habang siya ay nasa kulungan. So first, ano po ba itong anxious? Anxious, full of mental distress or uneasiness because of fear of danger or misfortune. Greatly worried, fearful about something that happened. Sa Tagalog nga po, ito ay pagkabalisa, pag-aalala, or pagkabagabag. So, tayo po, ano po ba ang kadalasan nating pinag-aalahanan? Example po, kapos na kapos tayo sa budget, kulang ang sahod, or may sakit ako, paano na yung araw para bukas? Pero, pinaalalahanan tayo ng Biblia sa Philippians 4:6. Do not be anxious about anything. Point number 1, don't worry about anything. Huwag daw po tayo mabalisa sa anumang bagay. Ibig sabihin, pinagbabawal. Huwag. Bakit po? Kasi sa halip na magtiwala tayo sa Diyos,
ay nagdududa tayo sa kanyang mga kakayahan. Pero bakit tayo nag-aalala? Kasi nilalagay po natin ang kontrol sa ating mga sarili. Pansinin po natin ang salitang anxious. Di ba po? Yung middle letter is I. So it means, I don't know if I can make it. I don't know if I can do it. I don't know if puro I na lang. Get yourself out in the middle. Alisin po natin ang sarili natin sa gitna. Humble yourselves under the mighty hand of our God. Pasakop tayo sa ating Panginoon. Sabi nga po sa Lucas, chapter 22, verse 44. Huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Kasi tayo mga Kristiyano, without Christ, we are nothing. Instead, po na nag-aalala tayo, sabi nga sa Biblia, pray about everything. Point number 2 po. Point number 2, pray about everything. Everything po, ibig sabihin lahat. Sabi nga 'di ba, a prayerful Christian is a powerful Christian. Prayer is an antidote for anxiety. Surrender all our worries to God. At ang point number 3 po is, tell God what you need. Ibigay po natin lahat sa Diyos. Itaas po natin lahat sa Kanya. Dapat maging prayer warrior po tayo. Hindi warrior. Kadalasan po kasi, wait lang po, nawala na po ako kasi mga nag-alarm na po yung cellphone ng mga anak ko. Kadalasan po kasi sa atin kapag nakakaranas ng problema ay na naman or ikaw na naman. Halimbawa, wala kang pera, mangungutang ka, ginawan mo na lahat ng diskarte. Pero kapag hindi na natin masolusyonan ang ating mga problema, doon lang tayo lumalapit kay Lord, which is wrong. Dapat, inuuna natin si Lord. Humihingi muna tayo sa Kanya ng guidance. Ito ba yung will niya para sa atin or ito ba yung plano niya para sa atin? Kapag tayo ay nangangailangan, dapat meron din itong kasamang pasasalamat. And point number 2, thank Him for all He has done. Lahat, kahit pagpapalaman ito or pagsubok, huwag tayong mag-alala. Kasi dapat ipinagpapasalamat din po natin iyan kay God. Kasi ang pagsubok, kinakailangan din po natin upang ma-develop ang ating endurance. Kasi kung walang pagsubok, lagi po tayong mahina, walang katatagan. Kapag pinagsasalamatan po natin, maging ang pagsubok, ibig sabihin, naiintindihan natin, nakikilala natin kung sino ang Diyos. Siya ang tagapaglikha ng lahat. Siya ang nagmamay-ari ng lahat. Itong buhay natin, siya din ang nagmamay-ari nito. Kung may prayers po tayo na hindi pa din binibigay, pinagpapasalamatan din po yan dahil kilala mo ang Diyos mo. Wala si Sreya. Tama po ba? Ako lang walang sabi. Ay, sorry po. Na-unmute po. Andito na po. Ulitin ko po. Ang point number 4, thank Him for all He has done. Lahat, kahit pagpapalaman ito or mga pagsubok, kung nakakaharapan po tayo ng pagsubok, huwag tayong mag-alala.
Kasi dapat itinagpapasalamat din po natin yan kay God. Kasi ang pagsubok, kinakailangan din po natin upang mag-develop ang ating endurance. Kasi kung walang pagsubok, lagi po tayong mahina, walang katatagan. Kapag pinagsasalamatan po natin, maging ang pagsubok, ibig sabihin, naintindihan natin, nakikilala natin kung sino ang Diyos. Siya ang tagapaglikha ng lahat. Siya ang nagmamay-ari ng lahat. Itong buhay natin, siya din ang nagmamay-ari. Pag nagmamay-ari nito, kung may prayers po tayo na hindi pa din binibigay, pinagpapasalamatan din po yan. Dahil kilala mo ang Diyos mo, tandaan po natin, ang ating Diyos ay palaging tapat at mapagkakatiwalaan. Sabi nga po sa 2 Timothy chapter 2, verse 3, kung kayo man ay hindi tapat, siya'y mananatiling tapat pa rin. His character will never change. Actually, basic Christian virtues po dapat yan. Yung laging mananalangin ng may pasasalamat kahit na dumaranas tayo ng paghihirap. Kasi ibig sabihin nun, ganun mo kakilala ang ating Panginoong Jesucristo. Kung after natin mag-pray ay nag-aalala at balisa pa rin tayo, baka hindi po natin ganun kalalim nakakilala ang Diyos. Baka hindi po tayo nagbibigay sa Kanya ng oras. Kasi once rooted na tayo sa Panginoong Jesucristo, we will know, experience God peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. Kapayapaan ang nagmumula sa Diyos. Ayon kay Pablo, ano nga ang ginagawa ng kapayapaan ng Diyos sa ating mga Kristiyano? It will guard our hearts and minds. Sa Tagalog po, magbabantay, magguarda ng ating mga puso mula saan? Mula sa pag-aalala, pagkabalisa. Lahat yan, babantayan ng kapayapaan ng Diyos. Ang kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa ating puso. Sabi nga sa 1 Peter chapter 5 verse 7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Yung kinatatakutan mo or pinag-aalalahanan mo ngayon will be a greatest testimony of success or victory sa araw ng bukas. Sa panahon ng problema, mas makikita natin kung paano gumagalaw ang Diyos sa ating buhay. The more we listen to God, the more we give our hearts to Him, the less the anxiety we will have. Dito na po tayo sa Matthew 6:32 to 34. For all these things, the Gentiles seek. For your heavenly Father knows that you need all these things. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about all things. Sufficient for the day its own trouble. Sa Tagalog po, hindi ba't ang mga hintil ay nababahala ng ito? Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga natin ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng naayon sa Kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya nga, huwag niyong kaalalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya, sapagkat ang inyong suliranin sapat na ang inyong suliranin sa bawat araw. Nilalaman po dito, sinasabi po ni Jesus na huwag tayo mag-alala sa mga bagay na tulad ng pagkain, inumin at pananamit. Dahil ang mga bagay na ito ay nahanap ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Ngunit bilang mga anak ng Diyos, alam ng ating Ama sa langit ano ang mga pangangailangan natin. Kaya hindi natin kailangang mag-alala. Ang dapat unahin natin ay ang paghahanap sa kaharian ng Diyos at ang mamuhay ng naayon sa Kanyang kalooban. Kapag inuna natin si Kristo,
ipagkakaloob niya sa atin ang lahat ng bagay na ating kakailangan. Ibig sabihin po dito, kung ang kanyang mga utos ay ating susundin at magtitiwala tayo sa kanya, ang Diyos mismo ang magbibigay sa atin ng ating lahat ng pangangailangan. Pinapaalala ng ating Diyos na huwag natin alalahanin ang ating hinaharap, sapagkat ang pag-aalala ng lubos ay hindi makakatulong sa atin. At sa bawat araw na may dinaranas tayong problema sa buhay, ay dapat nating harapin ng may pagtitiwala sa Diyos at samahan natin ng pagdadasal araw-araw at ipagkatiwala natin ng buong puso sa Diyos lahat ng ating kinabukasan at harapin pa sa buhay. Ang punto po dito ay unahin ng Diyos at ang kanyang kalooban. Pangalawa, pagkatiwalaan natin ang Diyos na maibibigay niya lahat ng ating pangangailangan. At pinakauli, huwag tayong mag-alala para sa kinabukasan at harapin natin ang bawat hamon sa buhay nang may pananampalataya sa Panginoon sa Kristo. Yun lamang po, magandang umaga po sa inyong lahat. Amen. Amen, amen. Hallelujah. Praise be to God. Very well delivered and said, amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa kabutihan niya sa buhay natin na ating nararanasan. Maraming salamat, Sis Reyes, sa pagtugon sa pagtawag ng Panginoon sa umagang ito. Ayan po, paki-share po yung iyong notes sa ating sa ating GC para hindi ko po lahat mai-send sa kanila, hindi take notes. So, mas maganda po kapag kompleto buo. Onegaishimasu. Ayan po. So, sabi niya dun sa huli, pagkatiwala lahat sa Diyos, huwag mag-alala sa kinabukasan. Ang una niyang point ay huwag na. Amen, amen po. Ayan, muli, matiin po natin ang ating mga kapatid, ang mga later on nag-join. Ayan, salamat Ate Lily sa pang-araw-araw na pag-host. Ayan, sa Ate Leia. Ito pang Rios kay Enzo sa Ate Leia. Good morning po. Welcome sa ating morning devo. Morning devo natin. Every day po, meron tayong morning devo from 6 to 7. More or less. Ayan po. Naka-live po tayo, mga kapatid. Ang purpose po nito para yung mga kapatiran natin na hindi nakakapag-join, whatever reasons they may have, later on po, pwede nilang mabalikan. Ayan po, Sis Cathy, good morning. Busy Sis Cathy. Ngayon ang, yung explanation sa school ng kanyang anak sa Nagoya. Ingat po kayo sa inyong biyahes, no? Samahan po kayo ng Panginoon at ingatan. Good afternoon, Sis Eva sa Canada. Ayan. Sis Rhea, good morning po. Sa taga-Pilipinas yan. Ginamit ng Panginoon ngayong umaga. Sis Maria. Yan, kapitbahay ko lang po yan. Kapit City. Ayan. Taga-Miyoshi po. Kami Toyota. Mimi G, good afternoon po sa Amerika, sa Virginia. Sis Beth, good morning po. Ito malayo si Sis Beth Nakalimutan ko na. Sis Ana, good morning po. Sis Maricar at Sis Gloria sa Pinas din. Si Ma'am Joy, Kapit City din po. Anjo. Ayan, Sis Karen. Conan. Ayan po. Yung umiikot. Si Sis Gina Coramucci. Good morning po, Moms G. Ate Nancy, Sis Marie Buntis, kumusta ka na po dyan? At si Sis Maridel from Laguna. Ayan, magandang umaga pong muli sa lahat. Thanks God sa pagdala sa atin ng Panginoon, sa paggising sa atin ng Panginoon sa umagang ito. Ayan. Wow, ang haba ng ito pala yung pinadala ni Sis Rhea. Ayan po, maraming salamat. Ang napakaganda na gawa niya ito ng title.
ang title na inilagay niya is, ano na nga yun? Remedy for Anxiousness. Bible Remedy. Nasaan na ba yun? Yung, Sis Rhea, paki-forward din po yung ano mo, yung mga points mo. Ayan. Pag meron ka lang pong time. Salamat po. Kahit later na lang po para may babalikan kami. Okay, so ang binigay sa ating topic ngayon ni Sis Rhea is Bible Remedy for Anxiousness. At i-define din niya sa atin kung ano ba yung anxiousness. Ay, kasama pala ni Sis Betsy Lolo Kazu. Ohayo gozaimasu. Ayun. So, Bible Remedy daw po. Bakit po Bible? Kasi nga po, ang Bible kompleto na. Ano po ba ang pagdaraanan at pinagdaraanan natin na hindi kayang sagutin ng Biblia? Walang edad, walang panahon, walang sakit, walang anumang problema na hindi nakasulat dito. Lahat po may kalutasan na nasa Biblia. Kaya nga ang sinabi sa atin ni Sis Rhea kanina na kapag nag-worry daw po tayo, baka naman nagkukulang lang tayo ng tiwala sa Kanya. O kaya naman, baka naman hindi lang natin kilala si Jesucristo. Kasi sabi niya come to me and I will give you rest. Don't be anxious for anything. Lahat sinabi niya na sa Biblia, nakasulat na dito. Kahit nga yung mga disipulo niya, after nung siya ay nahuli, di po ba? Nung nag-resurrect na siya after 3 days, ano ang unang bati niya nung nagpakita siya sa kanila? Peace be with you. Bakit? Kasi kahit mga disipulo, natatakot sila na baka sila rin ay hulihin at patayin. So, hindi sila makalabas sa kanilang tahanan. Sama-sama silang nananalangin. And then, nagpakita sa kanila si Jesucristo after His resurrection. At sabi niya nga, peace be with you. Yun ang una niyang bati sa kanila. So kung kilala natin ang ating Panginoon at hindi tayo hindi tayo mag-aalala. Kung kilala talaga natin siya at kung alam natin ang Biblia, if you know where to turn to, ay nakalagay sa Matthew 6 seek first His kingdom and His righteousness and everything. Kapag sinabing everything, lahat. Hindi po 99%. At lalong hindi 1%. Bakit everything nakasulat? Parang 1% lang ng kabutihan ng Diyos, ng provision ni God, ang nararanasan ko. So baka naman po hindi tayo marunong mag-ask o hindi tayo humingi. Kasi sabi nga po, seek and you will find, ask and it will be given. Find. Look and you will find. Di po ba? So, lahat po yan nakasulat. We are guided kung ano ang dapat natin gawin sa mga problema natin, sa mga hinahanap natin. So, nandyan na po lahat. So, kung hindi natin alam at bakit hindi ko nararanasan yung mga kagandahan na yung mga biyaya na nakasulat sa Biblia? Why I'm still anxious, nababalisa, nag-aalala, shimpaisteru, fuanggaru. Bakit tayo kinakabahan? Bakit tayo nag-aalala? Bakit? Kasi nga kulang ang pagtitiwala natin sa Panginoon at tayo ang nagdadala. Yan po ang tandaan natin, kapag tayo nag-aalala dahil dinadala natin. Kung hindi tayo nag-aalala at nagtitiwala sa Kanya, ibinigay mo na. Isang sign po iyan na hindi ka na nagtitiwala ka na sa Kanya o pinagkatiwala mo na sa Kanya kasi hindi ka na nag-aalala. Di po ba? Isang pagkakataon po sa buhay ko na ang anak ko nung kabataan niya, kadalagahan niya, naka-GPS ako ng cellphone niya noon. Ngayon, di na yata natin magawa sa mga anak natin, no? I-GPS yung mga anak natin. Noon, nagawa ko pa. Dalaga siya. Sabi ko, nasaan na ba? Madaling araw na wala pang anak ko. Nakita ko. Nasa isang parking lot sa Nagoya. Ikaw, anong ginagawa nila sa parking lot ng boyfriend niya? Sino ang hindi kakabahan? Di po ba? Isang malaking parking lot. Napakalawak ng parking lot. Hindi ko alam kung ano yun. Tapos syempre nung nakauwi na, syempre natanong ko siya. Kinaumagahan pa yata yun. Nag-car racing daw.
nanood sila ng ka-racing. Pero alam mo po, from nung gabing yon, sabi ko, God, napakalayo niya. Hindi sinasagot ang tawag ko. Ano man ang gawin kong pag-aalala, wala pong maidadagdag at di ko rin siya mapapauwi. So, ipinagkatiwala ko sa Panginoon. Tinanggal ko yung takot ko, kaba ko, and I rested in peace. Natulog po talaga ako ng maayos. Inalis ko kasi wala rin naman maidadagdag yung pag-aalala ko. Sabi nga sa Biblia, in your worriness, can you add a single day in your life? Wala. Di po ba? Ano pa yung tanong ni God? Is there anything too hard for me, my child? Wala. Di po ba? Kaya nga, kung alam natin ang mga salita niya sa Biblia, matututo tayo magtiwala. Kaya natin. Sabi niya, is there anything too hard for me? Paki-post po sa nakakaalam ng verse para hindi ko nahanapin. Ayan po, sorry, naalala ko lang po ngayon. So, kung alam po natin yan na nagsasabi si God, is there anything too hard for me? Everything is possible. Fukano kutuwanay. Diba? Everything is possible para kay God. Kaya po niyang gawin lahat. Basta po nandun yung pagtitiwala natin. Si Pastor Guajima po, isa sa ministry niya ang magbuhay ng patay. Why? Because he believes 100% exactly that Jesus is the resurrection and the life. So kung saan mo ininvest yung faith mo, it will come to pass. Magagana po yun. Mangyayari yun. So kung saan ka nag-invest ng faith, ayan. Thank you so much, Ate Lily. Sa Jeremiah 32:27 po nakasulat dito. Narito ako, ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng tao. Lahat ng tao po yan ha. Ibig sabihin, Kristiyano man o hindi. So kaya po yung iba sabi, bakit kaya itong laging pinagpapala ako ng Kristiyano naghihirap? Alam niyo po kung bakit? Kasi marunong siyang gumamit ng faith niya. Nagtitiwala siya sa Diyos. Amen? So sabi niya dito, narito ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng tao. May anumang bagay-baga na totoong mahirap sa akin? Is there anything too hard for me? At nagpapaulan po siya sa lahat. So, ibig sabihin, hindi niya, nakakita ka na po ba ng ulan na ganon? Sa akin, umuulan, sa kanya, hindi. Di po ba wala? Lahat inuulanan ng Panginoon. The same thing, it works with blessings. So, kung marunong po tayong gumamit ng ating faith, marunong tayong humingi, maghanap, kumatok, ask, seek, and knock. Di po ba? Ito po ay ating masusumpungan, matatagpuan, at matatanggap ang kasagutan. So, there's something wrong. God never fails. Walang kulang sa Panginoon. Tapat siya sa kanyang pangako. God is not a man who lie. Usutsuku wadekimasen. Diba? Kami sama nakara. Diba? He is God. So, hindi siya naglalay. Kaya niyang ipatupad ang sinabi niya. So, kung pala tayo mananalangin, depende sa iyong pangangailangan, maghanap tayo ng Bible verse. Salita niya yun eh. He will never deny His word. And He will certainly fulfill His promise. So, maghanap tayo ng promises ni God na akma sa pangangailangan natin. And then, ipag-pray natin. Sabihin natin sa Kanya. Nakasulat din po yon sa Biblia. Remind me. Remind me of my promises. Kaya nga po, di ba, na ang mga prayer nila, kahit tingnan niyo po ang mga prayer nila, nagpapaalala kay God. God, nangako ka. Di po ba? So, ganun din po ang gawin natin. If it worked to them, it will work for us also. Di po ba? Naganap sa kanila, nagawa, nangyari, at effective sa kanila, gawin din natin. Yun po yung gawin natin. Wala na po tayong iba pang gagawin at hahanapin pang ibang pakapamaraanan. Kung hindi, yung nakasulat na sa Biblia. Effective eh. Imagine mo po how many years nang nakalipas, decades na, pero still working. So, maghahanap pa po ba tayo ng ibang libro? Maghahanap pa po ba tayo ng iba pang mga kapamaraanan? Ito na lang. Hindi ko pa nga alam yung ibang promises niya sa buhay ko eh. Di ba maghanap tayo is let's seek the Bible. Kaya ang ganda nang nilagay niyang topic, Bible Remedy for Anxiousness. Napakaganda. Wala na pong ibang remedyo.
kagalingan sa ano yun? Gamot. Ayan. Wala na pong ibang gamot para sa ating mga nararamdaman at pag-aalala kung hindi nasa Biblia. Kung hindi ito natin nararanasan, let's dig more. Let's dig more. Yung iba, bookish. Si Mary, naalala ko, sabi niya, hate niya magbasa ng Biblia. Pero ngayon, bookish na siya. That's how God can change us. Ano po? Kung si Sis Maridel, dati ibang pagkatao niya, ngayon kasama na natin. Ako, maniniwala sa Diyos. Hindi, yung parang lahat, kaya niya sa sarili niyang kapamaraanan. Ngayon, hindi. I can do all things through Christ na. Amen? Di po ba? Lahat po yan sa atin. Effective yan sa atin. I can do all things through Christ. Kantahin po natin yan. Meron yan. Pag hinanap nyo sa YouTube, i-type nyo, I can do all things through Christ. Lalabas yung awitin na yan, yung worship song na yan. At pag-aralan natin, luma man yan, but still, it's effective. Hanggang ang ating faith talagang founded by Christ. Kapag ang pundasyon ng ating pananampalataya ay si Kristo, hindi tayo matitibag. Kapag ang foundation ng isang building, katulad po dito sa Japan, di ba, may bane, may spring, kaya ang mga tahanan dito, nagsiswing lang. Hindi po siya nagre-resist against nasa lindol. Kasi pag nag-resist yan, nagka-crack yan, di ba? Pero hindi, nagsisway siya. Kaya nga po yung mga bahay na ginawa pa noon, mga year 30s, ganon, ginigiba na binabago. Di po ba? Kasi mula ng yung panahon ng 13, anong panahon niya, anong taon yan? Year 30. Sa atin kasi Reiwa na ngayon, di ba? Dati Heiwa, ganon. Showa 30, ganon, Showa 30, yan, ginigiba na yan. Tama po ba ako sa aking information? Showa 30 hanggang Showa 30. Kasi nagkaroon ng bagong batas noon na kailangan may foundation na ng may spring na ang bawat bahay. So, yun po, kailangan po talaga na tayo, ang ating foundation ng faith natin ay basyada, naka-base sa salita ng Diyos upang wag tayong matibag. Wag tayo talagang magiba. Ano man ang dumating at pagdaanan natin, hindi tayo kayang tibagin. Ano man ang sabihin sa atin ng kaaway, gamitin yung tama po, gagamitin lang yung mga tao sa paligid natin. Situations sa paligid natin. Gagamitin lang yun ni talunan. Pero hindi yan talagang kaaway mo. Hindi yan talagang kaaway mo. Kaya kahit na siya ang awayin mo, hindi matatapos, kaaway mo pa rin siya. Forever. Bakit? Kasi hindi mo naman naputol yung ugat. Kapag sa puno, di ba tinitrim lang yan? Trim lang yan ng trim. Pero patuloy at patuloy yan lalago. Pag binunot mo yan hanggang ugat, flack it out. Tingnan mo kung uusbong pa yan. Di ba hindi? Wala na. Pero ang ginagawa kasi, di ba yung dito, ganun lang. Yung machine lang na pangputol. Every time nandito yan sa baba namin, taga-putol. Bayad ng aming housing. So, wala. Every time pupunta sila para ikat lang yung grass. Pero hindi binubungkal. Kaya, nandyan pa rin yan tutubo at tutubo. Okay? So, mga kapatid, napakaganda ng ibinigay sa atin na points. 4 na points na binigay sa atin ni Sis Rhea. Ano ang sabi niya sa unang point niya? Tayo daw po ay don't be anxious for anything. Ayan. So, kung kilala natin ang Diyos, alam natin ang kanyang mga salita, hindi na tayo mababalisa. Hindi na tayo mag-aalala. My gosh, wala na naman akong bigas. Nako, triple na ang presyo ng bigas ngayon. Dati nun, doble lang. Ngayon, triple na. At meron pang nagbabadyang balita na tataas. Sige po, balik na po tayo sa dating noon. Sabi nga sa Genesis eat lang daw yung namumunga. O diba? Kung yun lang ang kainin natin, gulay at prutas. O bumalik na tayo doon para maging healthy na tayong lahat. Amen po. So don't be anxious for anything. And the only thing na makakatulong sa atin para wag tayo mag-alala,
back to the Word of God. Depende po sa pangangailangan mo. Kung financial, sabi nga niya, ask and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaking together, running over. O di po ba? Nakasulat yan sa Biblia. Di po ba? So kung gusto natin, sabi din sa Matthew 6:33, di ba? Seek first His kingdom. Para alam natin na wag tayong ma-anxious, di hanapin natin yung righteousness niya. And everything shall be added unto you. Everything daw po. So lahat. Subete no hitsayo no mono. Lahat yan, ibibigay sa atin ng Panginoon. Kami sama kara atay rareru. Pero, set tayo, unahin natin muna siya. Ichibangwa kami sama mo tomemas. Diba? Seek Him. Hanapin natin siya. Siya ang unahin natin. Kapag nagawa natin yan, everything, subete no hitsayo no mono. Kahit isa wala. Subete nga daw, lahat daw, diba? So, lahat yun, ibibigay sa atin ng Panginoon. So, nakasulat yun sa Biblia, hindi sinungaling ang Diyos. Magaganap yun. Pero may prerequisite. Seek first His kingdom and His righteousness. Giyo saisho motomete. Diba? Kami sama nugi. Righteousness. Di po ba? Hanapin muna natin yon. Kapag nakuha natin yon, set tayo, ibibigay niya sa atin. Certainly, we will receive it. Amen po. Number 2, pray for everything. Wow. Lahat po. Wala tayong may naramdaman ka, nainis ka, may nasabi sa'yo, nasaging yung nasagi yung iyong nabanana daw yung, nabanana yung ating mga pride. Para tayong mga ingron, na namamagang ingron, na konting sagi mo lang, tayo, na talagang nagre-react po, nasasaktan. Nasagi yung pride, nasagi yung ating ingron. Ouch! Ang bilis mag-react, Ouch! Okay? So, I'll ding it. Oh, dang! Nakakapag ka kaagad, nakakapag-react ka kaagad. So, kailangan po, sa bawat bagay, panalangin mo. Na-share ko po ito sa inyo palagi, na yung aking leader, grabe, talak ng talak. Nakatingin lang ako sa kanya, pinag-pray ko siya. Hindi ko nang halos maintindihan yung sinasabi niya. Kasi pinag-pray ko siya. Diba? Habang nakatingin ako sa kanya. So, hindi ako nagagalit. Kasi hindi ko na halos maintindihan yung sinasabi niya. Kasi in my mind, I'm praying for her. Sige lang na sige. Tapos sasabihin niya, hindi ka pa talaga ng Nihongo? Kasi hindi ako nagagalit, hindi ako nagre-react. I'm not being provoked. Diba? Hindi ako napoprovoke ng mga sinasabi niya. Kahit pa nasa harapan ng mga aking inaalagaan. Diba? Okay lang. Marinig nila. Alam niyo pa pagkatapos, anong sabi ng mga, huwag ka magre-resign ha, huwag ka magre-resign. Sabi nila, diba? Don't worry. Si God ang naglagay sa akin dito. Si God din ang mag-aalis in His time. Di po ba? So, sa awa ng Panginoon na ang Diyos, 3 taon ako doon. Praise God. And nagbunga naman yung 3 taon ko doon. Kasama natin si Sis Maridel ngayon. Kasama natin si Sis Ira. Di po ba? At andyan din 3 taon. Andyan din si Sis Karen. Doon ko din siya nakilala. Amen? Di po ba? So, sabi nga kay God, isa lang kaluluwa magbalik loob sa Kanya, sapat na para maging reason to have a party in heaven. Nagkakasiyahan na sila. Amen po? So, in everything, pray for everything. Alam niyo po, madali manalangin kapag, God, thank you sa mga blessings. Pero kapag yung, Lord? Pag ang hirap ipag-pray ng aking asawa, God, ano bang ipag-pray ko sa Kanya? Paano ko ba siya ipag-pray? Di po ba? Give me the words. Supply me with the words that I need. How am I going to express, to put into words what I'm feeling and what I'm thinking? Holy Spirit, help me. Hindi ko alam kung paano ko ipapanalangan ang sitwasyon ko. Po? Hindi ko alam kung yung doktor ba ipapanalangin ko para magbigay ng tamang reseta sa nanay ko. O yung kuya ko na nag-aalaga sa nanay ko. Ngayon po, ganyan ang sitwasyon ngayon ni Sis Nancy.
Di po ba? Every Wednesday night po, meron kaming intercession, and if you have a prayer request, you can PM to us. And hindi lang po every Wednesday kami nananalangin. Every time that God reminds us of someone, of any situations, we are praying for you. So nilalagay po namin yan sa aming intercession group. Nilalagay po namin, pino-forward po namin yan. So don't hesitate. We can pray for you. If you don't want it to be prayed online, pwede nyo pong i-direct message sa amin anytime po. So, inori no kadayo arimashitara dozo agete kudasai. Sore ka meru de okote kudasai. Onigai shimasu. Ayun po. Ayun po. Next is number 3. Tell what you need. Tell what you need. Kung hindi alam niyo po mga tao kasi, lalo na mga babae sa asawa, no, pa-cute, no, pa-demure. Yung pala, parang ako lang po yan. Nagdadabog kasi syempre bago mag-asawa pa lang kami, hindi ko alam Bumili siya ng juice niya, ng can coffee yata yun, or juice. Hindi ako nagsabi. Akala, di ba sa ating mga Pilipino, parang bibilhan ka na automatic. Pag binili siya, kaya tatanungin ka. Aba, siya lang ang bumili. Hindi ako binilhan, hindi mo lang ako tinanong. Pa-demure lang ako. Ilang panahon kong pinagtiisan yun na nagagalit ako sa kanya. Grabe tong taong ito, hindi mo lang ako na. Yung pala, nung minsan hindi ko na kinaya. Sinabi ko na, ba't ganyan. Inusig ko inusig. Kinumpronta ko, sabi niya, hindi ko alam, di ka naman nagsabi. Yun lang pala yun, ganun lang pala kasimple. Pinahirapan ko pang kalooban ko ang aking isipan ng mahabang panahon. Yun lang pala, hindi niya kasi ugali. Nasanay siya mag-isa ng maraming panahon. So, sarili lang niya iniisip niya, hindi niya nakasanayan yun. Ako pala ang dapat mag-open up. So, mga misis, mga kapatid, open it up before you suffer. 'Di ba? Wag na natin pahirapan yung ating mga sarili. Speak it up. Ayun po. So nung sinabi ko 'yon, mula noon, tinatanong niya ako at binibilhan na niya ako dahil alam na niya yung gusto ko. If we don't feed them the information that they don't know, paano nila magagawa 'yon para sa atin? 'Di po ba? So noon nung natuto siya, nalaman niya, na sino-surprise na niya ako ng birthday ko, may cake na ako. Noon lang yun. Okay? Everything changed, syempre. Ayun po. Sa tagal ba naman ng panahon, lahat ay nagbabago. Pero okay lang po yan. Sabihin natin kung anong kailangan natin. Lalo na si God, di ba? Tinanong niya pa yung bulag, what do you need? Hello? Parang bulag ako. Can't you see what I need? Pero alam ng Diyos kung anong pangangailangan natin. Hindi lang pagiging bulag sa katotohanan, kulang sa pagmamahal. Ang dami nating pangangailangan. Di po ba? So tatanungin tayo ni God, which one do you want to receive first? Di ba? Alin dyan ang gusto mong mauna na ibigay ko sa'yo? Sabihin mo sa akin, because I cannot give it all to you at once. Ma-overwhelm tayo. Mawawala tayo sa tamang daan. Amen po? Kaya yung iba na biglang tumatama sa loto, tanong po natin ngayon, o kaya kumustahin natin kung anong buhay nila ngayon at anong nangyari sa kanila. Bibihira po. Ewan ko lang lahat kasi nang nalaman ko na nanalo yung biglang yaman is nagkaroon ng hiwalayan sa pamilya, di po ba? Nagkawatak-watak ang pamilya, mga ganon. Or nalulong sa bisyo, yung mga ganon pong pangyayari. So, tell God what you need. Kasi alam na ng Diyos yan. Before it comes out in our mouth, God knows already. Alam na ng Diyos kung anong meron tayo, pangangailangan natin, at wala tayo. So, gusto lang niya malaman kung alin ang una. So, be specific in your prayer, in our prayer. God, I want pizza. Tabi tayo na, pizza tabi tayo na. Mamaya may invitation, sabi niya. May Nene, ikimas ka ng katabi tayo na, pizza tabi tayo na. Diba? May show tayo. Diba? Ini-invite ka. Kakain kayo sa labas, kakain kayo ng pizza. So God knows every simple details of our desire. Sabi po yan sa Psalm 37:4. Delight in Him and He will give the desires of our heart. Pero tatandaan po natin yung delight in Him. Lagi po kasi may prerequisite bago niya ibinibigay sa atin. Bago ka mag-second year, kailangan pasado ka ng first year. Hindi pwedeng nag-i-skip, not unless may super genius ka para hindi mo na pagdaanan yan, di ba?
na ano yun? Nakalimutan ko yung word. Yan, basta ano ka, na lumilipat ka na sa sa next level. Ayan na po. Ayan, and number 4, thank Him for all He has done. Ayan po, i-share po sa atin kanina na even trials, we should thank them. Ayan po. We should thank them sa lahat po ng mga nangyayari sa ating buhay. Isn't it ironic? God, salamat sa sakit ko. 'Di ba? Parang, ano ba yan? Sakit pinasalamatan. God, salamat sa problemang ito. It's ironic, 'di ba? Dapat, God, ba't mo ako binigyan? No, nagtatanong talaga, that's normal reaction. Pero sabi nga po, pasalamatan natin. Di po ba? Ingat po, Sis Cathy, sa inyong errand ngayong umaga, and kasama niyo ang Panginoon. The mightiest angel of God is with you. Amen. Suyoy tensyo isyu ni ikimasu. Ayan po. You will be guided by the Holy Spirit. Seirei sama no mi mamorio arimasyoni. Ayan po. So, pasalamatan po natin. Lahat po ng nangyayari sa ating buhay, Romans 8:28, may salamat Sis Rhea, talagang tinatype niya pa, isa-isa, salamat po. Para po yan sa mga mamaya later on, magre-recap, kasi sa kabisihan ng umaga, di po ba, hindi natin naka-catch up lahat. So, ayan, salamat po Sis Rhea. Ayan, thank you so much. Ayan, si Sis Marie, okay naman daw siya. Okay. So, lahat po ng pinagdaraanan natin, pasalamatan namin. Dahil kung hindi po sa mga problemang yan, we are not here. Alam niyo po kasi sa matitigas ang ulo na katulad ko, no? Kailangan ng pingot. Di ba, nanay hinihila? Mimidahi paro na. para bumalik sa tamang daan. Naliligaw na kasi tayo ng landas. So, hihilahin tayo. Yung pastol, ginagamit niya yung tungkod niya. Di ba yung tungkod niya parang ganon? Parang sugar cane, candy cane. Ano po? No, pag Pasko may ganon, no? So, ang pastol daw, ang paghila niya sa kanya, ganon, inaakay sa leeg. Ginaganon niya yung mga lamb. Tayo naman dito, nanay natin. Di ba? Yung mga pusa, kinakagat sa leeg. Di ba? Kasi, kailangan na nila ng aksyon na ganon. Kasi, kailangan maibalik sa tamang daan. Pero po yun, hindi masakit yung kagat ng dito. Hindi po yan masakit. Kasi hindi naman yan, pangkuha lang talaga. Alam yun ng kanyang mga anak, inakay. Di po ba? Tayo din, hindi naman yan yung tipong puputuli na yung tenga natin. Talagang hihilahin lang tayo para tayo sumunod. Medyo may sakit para sumunod tayo. Pag nag-go against ka sa direksyon, talagang masakit. Di po ba? Pero pag sumunod ka, walang gaanong sakit kasi hihilahin kang ganon. Susunod ka. So, ganun yung ginagawa ng Panginoon sa atin. Medyo may sakit. Pero tayo kapag ay lumaban, nag-resist tayo, mas masakit. So, kung katulad ko, na medyo may katigasan ng ulo, kailangan talaga na mga sitwasyon ng ganyan. Importante yan sa ating mga buhay. Kaya pasalamatan natin dahil kung hindi, patuloy tayo na malalaglag sa balon. Yung tupa. Hindi niya alam, balon na pala. Sige lang ng sige, lakad lang ng lakad, malalaglag na pala siya. So, andyan yung pastol niya. Kakawitin siya sa leeg. Di po ba? Ganon ang ginagawa. At least, na-save siya. It hurts a little bit, pero naligtas siya sa pagkahulog. Di po ba? So, ganon din sa ating mga buhay. Kaya pala ako nakarating dito, kaya pala ito yung pinagdaanan ko, and now I'm formed, matatag na ako ngayon. Wag lamang po yung tipong pinatibay na ako ng walang tumulong sa akin mga panahon kaya ako lang mag-isa ngayon, matatag na ako, walang sino mang makakagalaw sa akin. Wow, untouchable na, naging untouchable na. Pinatatag na ng pangyayari at pagkakataon sa buhay niya. Mga sitwasyon,
So, ganyan yung mga napapanood natin sa sine. Hindi po ba? Babangon ako at dudurugin kita. Wow. Talo pa si Sharon Cuneta na pasan ang daigdig. Di po ba? Mga mga kataga na nakikita natin, napapanood natin sa pelikula na minsan may katotohanan sa ating buhay. Ubusan ng lahi. Diyos ko, naalala ko noon. Di ba, ang daming nangyayari niyan sa atin sa balita. Labanan dahil lang sa lupa, ganito, nagpapatay ng pamilya. Dahil lang sa mga bagay na ayaw ipatalo na sa totoo lang, that's pride. Lahat ng ugat niyan ay pride. So, kung tayo po ay nagmamahal sa Diyos, magmamahal din tayo sa kapwa. Tandaan po natin, what's inside your cup, you will spill it up to others the same thing. So, kung lalapit ka sa Panginoon, empty your cup. Tapon mo na yung laman ng cup mo. And then allow God to fill it up by the fruit of the Holy Spirit. Peace, love, joy, gentleness, kindness, self-control. Andyan na po yan lahat. So when someone bump you and you spill your cup, the joy, the love, the peace, understanding, lahat na po yan. Ano po? Wala understanding. Gentleness, kindness, yan ang magi-spill out mo. Hindi yung hatred, envy, hindi yan yung may spill out mo. Nabangga ka, di po ba? Ang may spill out mo palagi yung kabutihan which God poured it on your cup. And overflowing nga daw, di ba? Afureiteru. Yun yung dapat na ilalagay mo sa bagong cup mo ngayon. And always drink that cup and always fill that cup with the Holy Spirit, with the help of the Holy Spirit. Araw-araw tayo po ay nagpupuno ng ating cup sa ginagawa natin ngayon. Araw-araw po yan. So that when someone bump us, when the situation hit us, ito po yung matatapon sa ating mga tasa. Ang bunga ng banal na Espiritu. To God be all the glory po. Nawa po talagang natutulungan tayo ng salita ng Diyos. And let's apply it. Hindi po kailangan ng agaran at once. It can be gradually. Dahan-dahan lang po. May mga tao na nakakapag-give up ng kanilang bisyo at once. Isa na po dyan si Sis Maricar na dati may lapad na alak sa kanyang hindi lapad na pera, lapad na alak sa bulsa. Ngayon lapad na ang dala-dala niya, lapad na pera. Meron ba, Sis Maria? lapad Sigarilyo. O, di po ba? Sis Maria, sigarilyo. May mga taong at once, pero may mga taong slowly, gradually. Ano po? Pero tingnan nyo po sa aeroplano, bawal manigarilyo. Kaya nila. Ibig sabihin, mind setting. Di po ba? It helps. Mind setting. Tulungan po natin ang ating sarili. Kasi bakit sa aeroplano kaya? Bakit sa ibang lugar hindi kaya? Saglit lang hindi na kaya. Hindi na kaya. Samantalang pag nagbiyahe ka papuntang Brazil, papuntang Amerika, it took how many days? 2 days pa nga Di po ba? Kaso may, may stopover. So, doon sila sa smoking area. Saka pa lang. Kung kailan malapit ng bababa na aeroplano, doon pa lang yung cravings nila lalong tumitindi. Kasi alam na nila kasi pababa na. Meron na silang smoking area. Pero habang alam nilang wala, mga 3 hours pa, 4 hours pa, kampante lang yan. Kasi alam nilang wala Wala silang pupuntahan para mag-smoke. Ganon din po tayo sa ating buhay. Let's apply that in our lives. Mind setting and hearts giving to God. Surrendering to God. Amen po. Tayo po ay manalangin. If you have prayer request, hindi ko man po mababanggit na online or kung meron po kayong naka-online po kasi tayo. If you don't want to share it online, mag-mail lang po kayo sa amin sa GC para hindi po namin mabanggit. Okay. Ayan po. Meron po bang message sa atin para sa prayer request? Ang ating pong application, when you feel that worry building up, start talking to God. Ayan. Kapag daw nag-i-start ka na mag-alala, mag-umpisa na tayong makipag-usap sa Diyos. Do you talk to God when you are worried? Why or why not? Ayan. Yan po ang katanungan natin, application natin, Question from
Brother Steve, na siya po ang nagsulat ng ating devotion ngayong umaga. Na diniscuss ni Sis Rhea. Ayan po. So when you are worried, do you talk to God? Why or why not? Why or why not? Ayan po, sagutin po natin mamaya sa ating sharing. If you have time, sa mga may oras pa po na pwede pang makapag-share. So before we part ways, ibang kapatiran natin, papasok na. Let's pray po, Ama naming nasa langit, maraming salamat, O God, for breaking the veil, O God. Breaking the veil so that we can directly talk to you. Now we have the right, O God, na kami lumapit sa inyo, magmanalangin sa inyo, kausapin ka. It's a privilege, O God, na hindi nakikita ng ibang tao, O God. Sapagkat noon, tanging high priest, tanging saserdote lang ang maaring lumapit sa presensya mo. Subalit ngayon, because of the cross, because you died on the cross for the forgiveness of our sins, no more hindrance, O God. We can talk to you directly. We can enter in your holy presence anytime we want. Binigyan mo na kami ng authority, O Lord. Binigyan mo na kami ng karapatan, Panginoon, na manalangin, lumapit sa iyo directly, na sometimes naging normal na sa amin, na noon hindi nila nagagawa. But thank you, Lord. Thank you, Lord, O God, sa privilege na ito, Panginoon. Subalit minsan, nakakalimutan na namin, Panginoon, na ito rin, Panginoon, na isang biyaya na nagmumula sa inyo. Sapagkat noon, hindi lahat, Panginoon, meron pa kailangan pa ng representative, kailangan pang mag-alay para lang makalapit sa presensya mo. Subalit ngayon, lahat kami, Panginoon, wala kang pinipili. Lahat maaari nang lumapit sa inyo. Lahat maaari nang idulog directly ang aming mga pangangailangan, ang aming mga hinaing, ang aming mga nararamdaman. We can give it to you. Kung tunay nga kami magtitiwala sa iyo, God, tulungan niyo kami, Panginoon, na tunay na kami ay magtiwala sa iyo. Shinjite kurerioni, nishite kudasai. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Bigyan mo kami ng puso, Panginoon, na nagtitiwala sa iyo, na nagmamahal sa iyo. Ma-appreciate ka, Panginoon, lahat ng ginawa mo sa aming buhay. Yes, Lord, pati mga pangit na nakaraan namin. They are part of our lives. You allowed that to happen, but you will turn that out into our strength. Lahat ng kahinaan namin noon, kalakasan namin ngayon. Paghihirap namin noon, kaligayahan namin ngayon. Lahat ito, Panginoon, ugat na nagdulot sa amin ngayon kung sino kami at nagdala sa amin kung nasaan kami ngayon. Ito ang nagmotivate sa amin, Panginoon. Kaya kami nandito. Ang aming mga pagkakamali noon, I won't be here kung hindi ako nagkamali sa unang marriage ko, Panginoon. Hindi ako makakarating dito, Panginoon, kung hindi dahil sa mga pagkakamali ko, Panginoon, noon. But you allow those to happen, but you turn them into positive. It made an impact to my life. At hindi lang sa akin, oh God, sa lahat ng mga kapatiran ko, lahat ng mga nangyari sa kanila noon, yon ang nagbunsod sa kanila para makapagdesisyon sila, Panginoon, at makarating sila sa sitwasyon nila ngayon. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy mong pagkilos at pagtitiwala sa aming buhay. Ilang ulit kaming nadadapa, ganun din mo kami tinatayo. Ilang ulit man kami magkasala, ganun ba rin ang iyong pagpapatawad, because your mercy and your grace, O Lord, has never ends, O God. Kung gaano ka namin kakailangan, Panginoon, ganun din ang providence mo sa amin. Ganun ka kabait, ganun mo kami kamahal. Hindi na namin, Panginoon, kailangan mag-exert ng effort, O God, para mas mahalin mo kami at para patawarin mo kami, Panginoon. Lumapit lang kami sa inyo, Panginoon. Sabihin lang namin sa inyo, Panginoon, and you're always there to forgive, to accept us. You're there always waiting, open arms, para kami, Panginoon, ay yakapin, aluhin, pakalmahin, bigyan ng kapayapaan at sagutin ang aming mga panalangin. Turuan mo po kami, Banal na Espiritu, kung paano kami lalapit sa iyo, kung paano kami hihingi, kung paano namin ipapanalangin ang bawat sitwasyon, ang bawat tao na nakakahalubilo namin,
na nakakasakit sa amin, Panginoon, na nagiging hadlang sa aming kaligayahan, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na imbis na magalit sa kanila, tulungan namin sila, Panginoon, kung paano namin maihahayag ang iyong pag-ibig, kung paano namin natanggap ang kapatawaran mo, naway sila rin, Panginoon. In their anger, it shows that they lack love. In their hatred, O Lord, the way they treat us, O God, it shows how much they wanted to be treated contrary, O God. Mali nga lang, Panginoon, at hindi nila alam kung paano ipakita at full of pride na sabihin, help me. But then in their actions, O God, give us the wisdom to determine, O God, what's inside their heart, O God, what's inside their mind, what they are passing through. Ano man ang paghihirap nila, kaya na ibubunto nila sa mga tao sa paligid nila. The stress, the hurting feelings, O God, the pain, O God, na nararanasan nila, na sila man, Panginoon, kulang din ang pagmamahal because the world offer love, pero pansamantala lamang. Pero ang kapalit nito, almost half of their lives, O God. Tulungan mo po, Panginoon, kami, Panginoon, na ma-discern, O God, ang tunay na pangangailangan nila. Hindi namin makita ang mga salita nila, just a mere word, O God, but the help, the cry of their soul, of their heart, behind those harsh words, O God. Dahil hindi sila makakapagsalita nito, Panginoon, kung hindi sila mismo nakakaranas nito. Mga leader namin na masyado kaming ino-oppress, Panginoon, because they were oppressed by their leaders also. Kung ano yung hirap na nararanasan nila, mas mahirap sa ipinapasa nila sa amin, O Lord. They were pressured by their leaders, O God. Kaya naman pinipressure din nila kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na huwag kaming maapektuhan. But on the contrary, O Lord, kami ay maging mas matatag at makita namin, O God, nang need namin kayo sa araw-araw, Panginoon, sa pang-araw-araw. Thank you so much, O God, sa sitwasyon, Panginoon, that you allowed that happen. And now, nandito kami sa Morning Devo, sharing, growing together, helping one another, and reading your word together, O Lord. Ito po ang nais mo na sama-sama kaming lumago. Together we stand, divided we fall. Sabi mo nga po sa isang awitin, Panginoon, na talagang kailangan namin sama-sama magtulungan, hindi magtulakan at magilahan. Kung hindi, we will grow together, O Lord. Sama-sama kami, Panginoon. Hitotsu ni nate kudasai. United, O God, united we will stand together. Magpapalakasan kami, Panginoon, sa iisa, Panginoon, the common denominator that we have, the love that comes from Jesus, O Lord. Ito po ang magpapalakas, magbabind sa amin, nasaan lugar man kami, anuman ang paniniwala namin noon, we will be one according to Paul, O God, because of the mind of Christ. The God's mind, the mind of Christ na nilalagay mo sa amin, Panginoon, ngayon, through reading your word, ito na rin po ang magiging mindset namin. Maraming salamat, Panginoon. You know the need of our brothers and sisters, O God. Hayaan niyo po sila, Panginoon, na ilapit ang kanilang mga panalangin, specifically, O God, what they need now, O Lord. Sa aming mga kapatiran, Panginoon, the desires of their heart, O God, you listen and you attend to them, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Lahat ng nangyari at nangyayari sa aming buhay, pinasasalamatan namin. Thank you so much. And looking forward, O God, sa kasagutan nito. Maraming salamat po. To God be all the glory. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Mamaya ko na lang po ipagpipray separately yung mga alam ko pong prayer request ninyo para wag po tayong humaba. Ayan, thank you so much sa presence ng bawat isa. I see to it lang po na makapag-pray tayo bago tayo makapaghiwa-hiwalay so that we will receive the blessing and sealed ang ating natanggap po ngayon. Parang lang, tinatakpan lang palagi para hindi makain ng pusa. Di po ba? Ayan, lagi po nating isi-sealed. Amen. Ayan, thank you so much po sa presence ng bawat isa at sa ating mga kapatiran na nanonood sa live. Si Brother Paz, hindi na naka-join sa ating GC pero nanonood po siya sa live. Si Janet at si Ate May. Thank you so much. At sa mga mag-share po, if you have friends that
you need them, that you think that they need this kind of teaching, sharing, na hindi nyo po masabi sa sarili nyo, you can share privately to them. Mas maganda po para mas ma-feel nila na personal talaga galing sa inyo. But of course, you can share it on your wall. Wala pong problema. Maraming salamat po. And we have a channel na rin po sa YouTube. Servant Church po ang pangalan ng YouTube channel namin. So lahat po, kapag may gusto kayong balikan, meron kayong mga gustong mapag-aralan muli, ayun po, unti-unti po, isa-isa po namin silang pinupost doon. Sa ngayon po, lahat nasa Facebook muna. Kaya lang, i-delete po kasi ni Meta. Kaya, pinupost na namin sa YouTube. Dati po, wala kaming YouTube channel. Pero dahil sa bagong patakaran ni Meta, ayun po, napipilitan kaming i-post na sa YouTube. And required po ng 50 subscriber. If you can help us, kailangan daw po ng 50 subscriber para doon na po tayo mag-online ng direkta. Hindi na po ako magda-download and then upload. Ayun po. Salamat po sa presence and tulong ng bawat isa. Amen. Thank you so much. Sige po, kung sino po yung may time pa po na gustong magbigay ng insight at makapagsagot sa atin ng ating katanungan na iniwan sa atin ni Sis Rhea. Ayan po, maraming salamat. Sino po ang forceful dyan? Fired up this morning na mauuna na mag-share if you have a little time. Amen. Janet, ako na po. Good Amen. morning. Amen. Good morning. Yan, si Sis Karen. Dahil holiday po ngayon. Wow. Praise God. Good morning po sa lahat po, lalo na po sa kasama po natin ngayon sa bago po, no? Si Sis Rioso po Enzo at si Sis Loretta. Good morning po sa inyo. Sis Lori. Good morning. Good morning po. Salamat po sa pagkikinig po ninyo. Welcome po sa Holy Christ Church morning devotion po. God bless po sa po kung saan po ngayon. Ngayon po, ang Panginoon po ay nasa inyo. So, Sis Lea, salamat po sa napakaganda po mensahe po ngayong umaga. Salamat po sa powerful po na mensahe ng Panginoon. Po, ang po natin, yung worries po, yung normal po yan po, na ang pag-aalala. So, lahat naman po siguro tayo dito, may napagdadaanan po yan, ang pag-aalala. So, ganyan din po ako dati na minsan nag-lead po yan sa common ngayon, sa mga anxiety, depression, nagsisimula po sa simpleng pag-aalala. Kasi sobrang pag-aalala nila, na-depress na, nakikita ko nga po yung iba na po, nag-result na sa nahihirapan silang huminga. Di ba? Yan po yung anxiety, yung na-hospital na, yung kung titingnan sa doktor, magtatanong sa doktor, kung wala namang findings. No? Wala naman, okay naman daw. Yun pala, na-anxiety na nagsisimula sa simpleng pag-worry po nila na nag-lead na sa anxiety and depression. So, yun po dati po, nagtataka, napapatanong po ako, ang pag-alala po ba is kasalanan? No, ko rin po yan, natanong ko po yan sa sarili ko, Lord, ano po ba? Pag tuloy po ba ako nag-alala, magkakasala po ba ako? Kayo po ba, natanong rin po niyan yun? So, sabi po sa pwedeng unahin po natin, yes. Yes, dalawa po kasi yan, yes and no. So, kasi ang Bible po talaga is napaka-balanse po ng Biblia kung ano po natin. Yes, no, ang worry po is, yes, magiging kasalanan po siya. Kung i-allow po natin na ang pag-alala is makontrol. Siya na yung mag-control sa iyo, i-absorb ng soul and spirit mo na maglilid na sa pagkawala ng tiwala mo sa Panginoon. Magiging kasalanan na siya kasi ang yan na yung nagko-control sa iyo, ang pagiging warrior po kasi natin, yan yung magaling po tayo mag-meditate Mini-meditate po natin, mini-meditate pag nag-worry po tayo, kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. No, Lord, yung maglilin ka na sa sarili mong pag-unawa, yun na yung meditate po natin, no? Ano Lord, anong ganito? Wala na po kung yung mga ganun po, no? Yun yung meditate, no? Impis na po. So sabi po, ang remedy, no po, no? Hindi po siya magiging kasalanan kung ang meditate po natin ay ang Word of God.
no, ang salita po ng Panginoon. Kasi sabi nga po sa Joshua 1:9, basahin po natin, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. No, di ba po? No, kasi meditate mo. Imbis na i-meditate po natin, ay ang pag-alala po dyan na ganun. Dati po ako po ganyan, pero na, sabi ko, Lord, sa'yo na to. Ganun na po ako. So, imbis na i-meditate ko ang sabi ng mundo, meditate ko na lang po ang salita po ng Panginoon. Kasi lalong-kralo po, no? Sabi po niya, no? Di ba command ko yan sa'yo? Tagalogin ko nga po, no? Maging matapang ka, no? At maging malakas ka. Sabi niya po, di ba? Doon at pag ka na matatakot, kasama mo naman ako. Saan ka pupunta, kasama mo ako. So, yan po ang meditate po natin. Para po, ang pag-alala po natin, we can be, instead of warrior, we can be a warrior. No? Kayang-kaya po natin yan kasi ang Panginoon, kasama po natin. Kaya po, no, gano'n nga po, sabi ko, grabe naman to, nakikita ko po sa video, no? Yung, dati po, kasi sa din po ako ganyan dati, sa grace ni Lord, yung anxiety, yung bigla ka na lang kakabahan, magpapalpitate ka, yung ganun po, yung parang hirap ka namang huminga, dadaling ka sa doktor, walang findings, yung pala pag-alala, no? It's normal. Ang normal po kasi baka sabihin po na normal po yan. Kasama po yan sa pagiging pagkatao po natin ang pag-aalala. Kasama po yan. Hindi naman pag-isipin ka. Pero wag mong i-allow na yan yung mag-control sa'yo. Kasi kung yan ang mag-control sa'yo, it will lead to sin. Kasi inaalam mo, hindi na ang Panginoon na nagko-control ko sa'yo, kundi ang sarili mo. Paupuin po natin si Jesus Christ sa buhay po natin para si Jesus Christ po ang manguna sa ating buhay. Yun lang naman po, no? Let's not lean on our understanding. At isa po, number 1 sa remedy is meditate the Word of God. No? Buksan po natin ang ating Biblia kasi marami po dyan encouragement. No? Minsan, ang encouragement po ng Panginoon ang magpapalakas po sa atin. Yun lang po. Salamat po sa Siraya, salamat po sa lahat. We are a warrior of God po. Hindi po tayo warrior. Salamat po. God bless po. Amen. Amen, amen. Ayan. So, ngayon, babaunin natin yan, no? Yes, I'm not a warrior. I'm a warrior of God. Wow. Tapos, ang sandata po natin ay ang salita ng Diyos. The sword of the word of God. Yan po yung sa Ephesians nakasulat yung ano daw po ba ang ibig sabihin ng armor of God? Yung helmet, yung breastplate, di po ba? May ibig sabihin po 'yan. At ang armor natin is yung sandata natin ay sword. The sword of the word of God. Yun yung panlaban natin kay Taning. Katulad ng pinanlaban ni Hesukristo sa disyerto kay Taning, di ba? Sabi niya, nasusulat. O, di ba? So, every time na tinutukso siya ni Taning, ni Talunan, baka po magtaka kayo, sino si Taning at si Talunan? Si Satanas po na siya po yung tumukso kay Hesukristo sa disyerto, di ba? Sabi niya, gutom na, di ba? Gawin mo itong bato bilang tinapay. Kasi nagugutom nga siya. Sabi niya, nasusulat, man does not live on bread alone. O di po ba? So, hindi na niya sinabi na sabi sa Matthew, sabi sa Lucas. Hindi na ganun. Alam niya lang, basta po ang mahalaga, alam natin yung nilalaman ng binabasa natin. Mas importante po yun. So, sasabihin natin, nasusulat. Man does not live on bread alone. So, pag tinukso tayo ng kaaway, sabi niya, ganito ka daw. Di po ba? Sabi po sa Philippians 4:8, nakasulat, 4:9, ano po? Think of what is noble, think of what is right, think of what is good. Di po ba? So, nakasulat pala doon na kailangan isipin ko lang mga mabubuting bagay. So, kapag may naglalagay sa'yo ng mga basura, huwag mong tanggapin. Huwag mong tanggapin. Kasi, yan yung ninilay-nilayin mo buong habang nagtatrabaho ka. Ay, sabi ni ganun, ganto. Ay, si ganto pala, ganun. Eh, di, na-occupied na yung isipan mo ng mga basura. Basura nila yon tapos sa'yo tatapon. Diba? Huwag mo nang tanggapin. If it won't do anything good for you, wag na. Think of what is good. God, salamat. Salamat sa pag-ingat mo sa anak ko, sa asawa ko. Salamat, Panginoon niyo. Ay, kaya nangyari yon kasi ganito. Kaya niya sinabi yon kasi concerned lang siya. Nasaktan man ako kasi totoo kasi. Masakit palang katotohanan, O yung ganun.
Amen po. Sa mga gusto po mag-ano, sa mga gusto pong mag-share, you can unmute anytime, you can butt in, hindi po ako natitigil magsalita. Ayan. Oo. May nagtatry magsalita. Naalala ko lang yung lumang radyo namin eh. May static, ganyan. Naalala niyo po yung mga stereo noong unang panahon. Ganyan. Tapos may plaka pang bilog na malaking ganyan. Pag nagpi-play ganon. Bakit po kaya may static? Paki-check po yung ano. Ayun. Ayun. Yan pala si Maria pala ang solusyon. Ang solusyon. Ikaw naman, di pa nga tapos ang bilis. Kita niyo po, ang bilis. Hindi, sabi ko, yung ano ba yun? Parang radyo kanina. Kanina ba yun? Opo, hindi natin alam. Anyway. Pasensya po, Ate Gina. Minute po kita. Pasensya po. Ayun pala. Baka may ginagawa. Ano po? Ayun. Oo. Ayun. Sige po. Nagsalita ka na rin lang, Sis Maria. Sige na. Patuloy mo na. Ako naman, talagang simula nung natutunan kong wag mag-alala, pinagpaubaya ko na talaga kay God. Kaya lang, parang naaalala ko na sa hindi ko pag-aalala, panay magugulat na lang ako sa mga binagawa ng Panginoon tungkol sa anak ko, yung pagpasok niya sa school, na hindi ko akalain na ang ganda ng sistema na nangyari dahil malaki ang gastos sa kokose ng anak ko. So, yung mga ganyang biyaya na season natural na dumating, so talagang arigatay ako kay God, hindi ko na inalala, kamwat may naging confident na lang ako na kamwat may si God na lang ang bahala. And then sa mga natatanggap kong biyaya sa Panginoon dito sa bahay, lagi po akong may pagkain na nabibigay sa akin. So hindi na po ako dating masyadong nag-aalala. Bagamat may ibang area, pero hinihiling ko na lang kay God na tulungan ako. And then, pero sabi ko, too much confident naman, too much na kailangan marinig din ng Panginoon na from our mouth na humiling talaga tayo. Dahil gustong-gusto ni God na tayo lumalapit, nananalangin at humihiling. So sabi ko, baka naman sobrang ansin ako kay God or nagtitiwala kay God porque dumadating na yung mga biyaya na binibigay sa akin ni God. Hindi naman ako nakakapaghiling kay God. So sabi ko, kailangan ipagdasal ko pa rin at humingi pa rin ako ng mga kung ano pa yung mga dinidesire ko. Hindi yung porque sunod-sunod ang bigay ni God, nagpapasalamat naman talaga ako, pasasalamat. So, may something pa sa buhay natin, area natin na hindi natin nakamit noon, na parang ini-remind sa akin na parang hilingin natin. Kaya nga, di ba sabi ni God, subukan mo ko at ibibigay ko sa'yo ang biyaya mo. So, ibig sabihin subukan, siguro, anuhin natin, iwalhati natin si God sa pamamagitan nga ng ating faith and pagtitiwala, pagpananampalataya natin sa Kanya, para yung dinidesire pa ng ating, yung dinidesire pa natin na kayang-kayang ibigay ni God ay maibigay niya. So, sabi ko baka naman sa sobrang hindi ko anxious sa pangangailangan ko baka mali na rin. Sabi ko kaya kailangan hilingin ko kung ano talaga yung ano pa na meron akong hindi nangyari sa buhay ko na hiniling ko noon. So kailangan ko pang maging mapanalangin sa Kanya at humiling at magawa na mapagbutihan na magawa ang anumang mga bagay na kalooban ni God. So yun po ang aking isang nag sa aking isip, nagrema na parang kasi dito po sa bahay lagi po akong may bigas at saka may pagkain po na binibigay sa akin. So talagang biyaya po ni God. Amen.
So yeah, sabi ko, thank you God. Kaya lang, sabi ko, may alam pa ni God na meron pa nga po sa area ng buhay ko na parang kung aalalahanin ko, merong akong hindi nagawa na ng plano na hindi ko naman nailapit kay God. So yung area pong yun, hindi po madamot si God. Lahat ibibigay niya according po talaga sa sa paniniwala natin sa Kanya. Ang Panginoon ay tunay na mabait. Yun po ang aking isang may share para sa akin. Amen. Galing Amen. po. Amen. Imagine niyo po, God is faithful sa kanya. Umuulan ng bigas. Umuulan ng bigas. Samantalang tayo naghahanap ng bigas na mas mura-mura. Nga sa kanya, umuulan ng bigas. God is faithful po talaga. Kaya, wag po tayo talaga mag-alala. Para sa kanya, sabi niyo, naku, bago po yan, papasok na ng senior high school yung anak ko, yung uniform, yung gastusan, yung bayaran, di po ba? Pero, God has ways. God has ways po. Kaya, magtiwala lang po tayo. Alam niyo po, kapag walang mga ganyang problema, ganyang mga sitwasyon, hindi natin mararanasan yung supernatural power ni God, yung pagkilos ng Panginoon sa buhay natin. Ay, nako po. Kapag ginawa natin, sinold natin in natural ways, walang glory kay God kasi, kakilala ko si yung anak ni Kapitan, anak ni Kapitan, ganun kami niya, no? Pero ngayon, hindi na, anak ni Mayor. Oy, ninong ko sa kasal si Mayor. O, di ba? Parang, walang glory kay God. Lahat nasa atin na po. Pero kapag mahirap, naku, salamat Diyos sa pagpapagaling sa anak ko. Di po ba? Salamat God dahil kung hindi dahil sa iyo, alam ko Diyos lang, milagro lang. Kaya nga po, dapat talaga, pasalamatan natin yung mga ganyan. May problema ka, wow, ano na naman kaya ang ibibigay sa akin ni God? Ano na naman kaya ang sino na naman kaya ang gagamitin ng Diyos sa buhay ko? Amen? Sino kaya ang kakatok sa pintuan ko ngayon magbibigay ng 10 lapad? No, joke. Amen po? Pero alam niyo po, naranasan ko na kasi may si Mami Gina. Good morning. Papasok na siya sa work. Good to see you again. Ayan. Sorry tuloy-tuloy kasi ang very busy sa pag-drive ba. Okay lang po. At ayun, bukas finally na yung test. Ay, nako. Gagabayan ka po ng Panginoon at bibigyan ka niya ng wisdom at protection sa iyong kinukuhang driving. In Jesus' name. Receive in Jesus' name. Hallelujah. So, ayun po. Mga kapatid, sabi nga po, seek first His kingdom and His righteousness and everything shall be added unto you. Lagi na natin yung naririnig, kinakanta pa nga Di po ba? Yun nga lang, hindi natin ina-apply sa buhay. Kaya hindi natin nararanasan. So, mga kapatid, kunting inat, kunting apply din sa salita ng Diyos para talagang maranasan natin. Kapag pinanalangin natin, matutupad. Ayan, magkasama na sila ni Ate Lori, ni Ate Lea siguro. Hindi pa? Nila Ate Lily. Ayan. Ang hina, Ate Lily, ng iyong Bluetooth. Kakantahin ko po yung kinanta ni Ate Lily. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Come on and cast all your anxiety on Him. Ayun po, yun yung kinanta niya na hindi lang natin gaano narinig, mahina Ayan, so nakarating na siya ng kanyang company. Ingat po sa inyo dyan. Have a blessed and productive day. Ayan po. Tinili magtanggal ka ng Bluetooth. Hindi ka namin maintindihan. Good morning! Morning! Ayan ang mga kagandahan, masasaya sa umaga. Hindi ka namin marinig, Ate Lily. O hindi ka nagsasalita. Trying to speak? Naka-mute na.
Okay. Mahina yung Bluetooth mo, Ate Lily. Palitan na yung Bluetooth. Nasira na kasi yung Bluetooth niya. Kaya bumili ng bago. Hindi maganda. Amen. So, ayun po. Sino pa po ang nais magbigay ng karagdagan para sa ating sa ating natutunan ngayong umaga. And tawag nito, mamayang gabi, every Thursday night po, meron kaming Bible study. 8:30 ng gabi po dito sa Japan at 7:30 sa Pilipinas at Canada. Ayan, at sa Amerika. Ayan, 7:30 po sa kanila. Pero baliktad, kung gabi sa atin, umaga sa kanila. Sa Canada at sa Amerika. Yun. Kita-kits po kapag meron sila ngayong mentoring, so hahabol daw po sila ngayon. Wednesday sa kanila ngayon kaya. Ayan. Yun, si Sis Nancy, ayan, Sis Marie wants to speak. Sige po, Sis Marie. Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga. Maraming salamat po, Sister Rhea, sa pagbahagi po niyo sa umaga na to. At tunay nga po na ang Panginoon natin ang siyang kasagutan sa ating mga pag-aalala. Amen po. Share ko lang din po yung experience ko po about sa ganyang worries po, kasi kung ikukumpara ko po noon, isa po talaga akong worries na tao. At marami akong pag-aalala, kumbaga negatibo po akong tao. Na mga bagay na about sa asawa, sa mga sitwasyon, pinag-aalala ko na po agad yan. Kumbaga, kung na-share po ni Sister Janet kanina, yung anak niya, kumbaga dati nag-GPS na po. Ako, mas matindi ako. Hindi ko pa siya asawa. Jowa ko pa lang. Kumbaga, boyfriend ko pa lang siya. Gini-GPS ko na siya na hindi niya alam. Hindi niya alam na nag-GPS ko siya. Nalalaman ko kung nasan siya. Kumbaga ganun. Kaya yung worries ko, yung pagka tumatawag ako sa kanya, naalala ko noon, tumatawag po ako sa kanya, kailangan naka-voice call, naka-video call po. Hindi pwedeng hindi. Alam niyo po yun, para akong Paranoid. Paranoid po ako noon. Lagi kami nag-aaway kami after that. Pero hindi niya alam na alam ko. Na tinatanong ko kung nasan ka. Nasa bahay. I-check ko sa GPS. So parang natatawa ko yun. Naalala ko ngayon yun. Sabi ko, pala yung ginagawa ko dati. So sabi ko, parang iba yung ko before, yung mindset ko po talaga. Pagdating sa karelasyon, alam ko po sa sarili ko na selosa ako, alam kong negatibo. Kumbaga parang gusto ko yung attention niya nasa akin lang. Parang, yung love kasi, yung love na, parang yung love na gusto ko makuha sa kanya. Kung parang ang sa akin, kung ko, dapat ganun din siya. Ganun po ako sa before po, kung paano ako magmahal sa isang tao. And then ko lang po na naranasan sa asawa ko na ngayon, yung job, itong dati ko pa lang siyang boyfriend. Talagang naging ayun nga, naprapraning ako, na parang hindi ko alam bakit ako nagkakaganito. Ang daming nangyayari hanggang sa ako din sa sarili ko, pati ako sa sarili ko naapektuhan na. So, yung naalala ko po ngayon yan. And then, nung nakilala ko na po yung Panginoon sa buhay ko. Although may mga worries pa rin po, tulad yung pasimula pa lang ako sa pananampalataya sa Panginoon. Pero alam niyo yung pinaka inalis sa akin ng Panginoon. Pinaka binigay sa akin pala ng Panginoon. Yung sumampalataya ko sa Kanya. Yun yung pinaka mas inano ko po sa sarili ko. Yung magkaroon ako ng peace of mind. yung peace na hindi ko nakuha, na hindi ko na sa ibang tao,
na hindi ko siya nakuha sa partner ko, kundi kay Jesus Christ lang po talaga. And then yung peace na yon, yung worry list na inalis niya po talaga sa akin, Ritali. And then, ang kinaganda nga po na, no, kasi dito rin tinuturo sa atin ng Panginoon. The way na nananampalataya tayo sa Kanya. The way na nagtitiwala tayo sa Kanya. At yung sabi nga po, di ba, sa Pilipos, yung sinabi nga po ni Sister, nasabi dito, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay sa pamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo sa inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maaabot ng pag-iisip, ang mag-ingat na inyong mga puso at mga pag-iisip ay kay Kristo. Amen po. Ito po yung verse na to na nagjarema sa akin, no? Na totoo po na tunay pagka tayo nanampalataya po tayo sa Panginoon. Yung mga worries natin, yung mga pag-aaral natin, bawa sa asawa natin, kung ano bang ginagawa, at sa mga anak po natin. No, kumbaga, kaysa ituon natin, kasi hindi po talaga natin kontrolado lahat. Hindi natin kontrolado kung anong ginagawa nila. Hindi natin kontrolado kung nasaan silang lugar. Kumbaga, dito rin pinapakita sa atin ng Panginoon, kung talagang may Diyos ka sa buhay mo, just trust me and surrender mo yung worries mo, yung pag-aalala mo. And then you believe, and then you pray. Alam yung nandyan si Lord. Yung binibigay niyang peace sa'yo, yung binibigay niya is talagang napaka-powerful. Kasi the way na naman nananalangin ako sa Panginoon, may mga pumapasok sa isip ko na pag-aalala, talagang inaalis na ho. At pinapalitan niya ito ng peace. At talagang yung peace na yun, yung kapayapaan, yung pag-iingat sa puso ko, sa isip ko, na hindi ako magkasala. Kasi may tendency po tayo, di ba, pagka hindi natin na-control yung emotion natin, yung feeling natin, minsan nakakasabi tayo ng hindi maganda, na nabibitawan natin sa asawa natin o kaya sa ibang bagay, na naalala ko one time, siguro dahil sa ko rin po, no, hindi ko po inuna kasi mananampalataya, kumbaga, inano ko agad yung ganung bagay, nauuwi po sa away, hindi siya nagiging magandang, solusyon. So, parang walang nagiging magandang, sinalalabasan. Nung pagka sinabi mo, ganito, wala ka naman dito, ganito, ganyan. So, parang ang daming lalabas sa puso mo, sa isip, pupunta sa bibig mo, hanggang sa ikasabihin mo, hanggang sa yung di mo na makontrol yung sasabihin natin sa tao, o kaya sa isang bagay po, no? About sa situation, about man sa tao. Hindi natin nakokontrol dahil pangunahan tayo ng emotion din po, lalo na pag nagkaalala tayo. Pero pag inuna natin, ipinadjust po natin, ibinigay natin sa Kanya, napakaganda ng result. Parang smoothly na siya lang talagang kikilos. Makikita natin, pag uwi mo ng bahay, okay naman pala siya. Ito pala yung ginawa. Natatanungin mo, tapos ito pala, dapat wala. Yung may naging positibo, hindi naging magulo, hindi nauwi sa away, hindi nauwi sa hindi magandang situation. Kumbaga, dito rin po pinakita sa akin ng Panginoon na the way na manalig tayo sa Kanya, talagang kumikilos siya. Pinapakita niya yung kapangyarihan niya sa pagkikilos sa buhay natin. Doon natin makikita. Sabi nga din po ni Sister Rhea, yung mga pagsubok nga din na dumarating sa buhay natin, yung mga nangyayari sa buhay natin talaga. Ipagpasalamat din po natin. Kumbaga, may itinuturo din po ang Panginoon sa buhay natin. Sa bawat dinadaanan natin, kung ano man sitwasyon sa buhay natin ngayon, may mga purpose po talaga. At yung mga tinuturo na yun ng Panginoon sa buhay natin, ay talagang tunay na ipagpapasalamat natin. Kasi doon natin ma-realize after that, kaya pala nangyari ito. Kaya pala to hindi nangyari. So, yung may mga situation pong ganun din sa buhay ko po. At although alam ko po sa inyong lahat din po, no, na tunay na sa Diyos lang natin makikita yung ganung mindset, yung ganung peace of heart, peace of mind, na wala tayong dapat ipag-alala kasi we have a Lord Jesus Christ sa buhay natin na talagang umaakay sa atin, talagang pinaparamdam niya na, anak, ako nang bahala. Sige na.
Just stay here. Just stay here. Mananaling ka lang. Akong kikilos sa'yo. At napakagandang resulta ang nangyayari. Yun yung pinaka na nakita ko sa pagkikilos ng Panginoon sa buhay ko. And then, I'm so blessed kasi yung nakilala ko yung Panginoon ko si Lord sa buhay ko. Natutunan ko kung paano maging mabuting asawa, maging mabuting anak, maging Amen. mabuting tao. Na hindi ko na pangungunahan yung mga bagay. Dapat, kasi minsan tayo, pagka nasa mundo talaga tayo, hindi natin maiisip natin na unahan siya eh. Kasi baka may ganito, ganyan, mapapangunahan natin yung sarili. Nauuna tayo. Nauuna yung emotion natin, nauuna yung nasa isip natin. Na hindi natin alam kung baka naman may ginagawa lang o baka naman may iba lang yung naging situation, di ba ko? Parang nauuwi sa hindi maganda talaga. Pero dahil nga, because we have a Lord Jesus Christ sa buhay natin, talagang smoothly na nangyayari. Smoothly na sumasang-ayon sa yun yung situation. Sumasang-ayon sa atin yung nangyayari. Kasi pinadiyos natin eh. Sinurrender natin sa Kanya. Pinakita natin na may Diyos tayo. At gustong-gusto ng Panginoon na lumalapit tayo sa Kanya. Gustong-gusto ng Panginoon niya na ipinaparamdam natin na meron tayong tatay na matatakbuhan. Na hindi natin kailangan tumakbo agad sa isang bagay na ganito na pangungunahan siya na minsan tinatry natin na kaya natin eh. Kaya ko sa solusyonan. Kaya natin itong gawin yung mga bagay na ito. Pero in the end of hindi natin may nasasaktan tayo, minsan tayo nagkakamali, nagkakasala pa tayo. Pero pag si Lord ang inuna natin, ay, ang sarap. Parang wala kang ibang iisipin. Oh God, sige po. Kayo na pong kumilos. Parang isasantabi natin yung sa atin, yung sarili natin. Kumbaga, hayaan natin, i-allow natin ng Panginoon at ipakita na sa atin yung kapangyarihan niya na bilang isang ama, bilang isang Diyos, kung paano siya sa buhay ng mga nananampalataya sa Kanya. Dito rin yung tinuturo sa atin po na maituturo din natin sa ibang tao na yung mga nakikilala natin may mga pinagdadaanan, may mga worries, may mga pagsubok sa buhay. Paano minsan hindi nila nakokontrol yung sarili nila, na-depress sila, na-stress sila. Pero because of the Word of God, dahil binabahagi mo sa Kanya yung mga ganun, napapagpaan natin siya, napapasupport natin yung nararamdaman niya, at maganda yung nagiging resulta. At hindi siya nauuwi sa worst na situation po, no? Kaya, ito yung binabahagi din sa atin ng Panginoon. Ito yung parang kahalagahan sa atin kung bakit tayo may Diyos sa mundo na to. Dahil because of word is too much na ho, no? Ang daming pag-aalala, ang daming tumataas ng bilihin, ang daming nangyayari sa mundo na ito. Hindi lang sa ating buhay, kundi sa buong mundo ho. Ang daming mga nakakatakot, mga nangyayari sa buhay natin. So kung tutuon tayo sa mundo na ito, talagang talo tayo. Nandun yung worry, kasi wala tayong bigas, wala tayong ganito, wala tayong makakain, taasan na, paano yung panggastos, paano yung pangganito. Pero pag tumingin tayo sa taas at tinignan natin yung langit, napaka-peaceful. And God say that ipinaparating ng Panginoon sa atin, tumingin ka sa taas, anak, ayun na ibibigay ko sa'yo. Wala kang makikitang kahit just peace, and titingin ka lang sa langit, nakikita mo yung mga ibon lumilipad. Walang pinag-aalala. Hindi nila inaalala kung ano yung kakainin nila, yung mga gagawin nila. Lumilipad silang malaya. So parang ganun yung pinapakita din po sa atin ng Panginoon, no po, na kung paano siya sa atin nakikilos sa atin sa buhay natin. Tumingin lang tayo sa Kanya, ituon lang natin sa Kanya yung buhay natin. Kasi doon natin din makikita na meron talaga tayong trust sa Panginoon eh. Doon din po nasusubukan tayo bilang mananampalataya. Hindi lang sa tayo ang nang humihiling sa Panginoon, kundi bilang mananampalataya din po tayo. At para makita rin po ng ibang tao sa paligid natin na, ay, itong tao na to, hindi siya natatakot, hindi siya nag-worries. I see that people, ang sarap kasama kasi ang peaceful ang gaan niyang kasama, hindi siya yung pabigat. Di ba minsan may mga pagkaisang barkada, no, may mga pabigat na puro problema yung dala, minsan may mga itong tao na, may iba kasi ibang situation eh. Makikita mo itong tao na napakasarap kasama.
Hindi siya yung taong pabigat na problema ko, dadatungan pa niya, parang ganun po, di ba? Eh kung dito ka sa tao na to, itong nang talagang ini-encourage ka niya, and then binibigyan ka niya ng kalakasan. Napaka liwanag agad, kasi makikita ka kaagad na itong tao na to, sa gulo na ng mundo, sa dami nangyayari sa mundo, sa buhay niya, still, parang wala lang sa kanya. Because she na meron siyang Panginoon sa buhay niya. Alam niya sa puso niya yun. Kaya wala siyang pinag-aalala. Wala siyang iniisip. Kundi, sasabihin pa nga sa inyo, just pray for the God. And then yun yung tinuro din sa akin ng Panginoon. Panampalatayaan yung prayer talaga. Just prayer is the most important po talaga sa atin bilang mananampalataya to connect the Lord with Jesus Christ. Napakaganda ho ng ipinapakita sa atin ng Panginoon sa langit. Na titingin tayo na wala kang makikitang mga traffic, wala kang makikitang napakapayapa ng langit. Kung titingnan natin, iiba man yung situation, lugar natin dito sa mundo. Nasa Nagoya, nasa Amerika, nasa Japan, nasa Pilipinas. Iba-iba po, pero pag tumingin tayo sa langit, iisa lang yung tinitingnan natin. It means Lord of Jesus Christ is one only. Siya lang yung tinitingala natin at wala nang iba. So yun po, maraming salamat po. God bless po sa lahat. At maraming salamat po Sister Janet at sa bawat isa po na narito. Amen po. Glory to God. Amen. Salamat po sa sharing. Yan ang nagagawa ng mga taong kulang sa pagtitiwala sa Diyos. Pinagkakatiwala natin sa GPS. Amen, Pero salamat. Kasi hindi mahalaga yung failures, yung downfalls natin. Ang mahalaga kay God at yung bawat pagtayo at bawat paglapit natin sa Kanya. Yun po ang pinakamahalaga sa Kanya. It doesn't matter how many times we fall and fail and sin. Kasi kung gaano kalaki yung pagkakasala natin, mas malaki ang grace and mercy ni God. Amen po. Kaya niyang tapatan yan. Kaya wag po tayo mag-hesitate na lumapit. Hindi po totoo yung guilt na galing lang po yan kay Taning, yung guilt na yan. Huwag kang mag-guilt, but be convicted and change. Pag meron tayong mga pagkakamali, don't be guilty. Let's be convicted. Lumapit tayo sa Panginoon. Sabi po sa 1 John 1:9, humingi lang daw tayo ng tawad at kayo'y kanyang patatawarin. Tayo'y kanyang patatawarin. Amen po. So, every time, anything, maliit na bagay man yan, malaki man yan, isa lang ang tinitingnan ng Diyos sa atin, yung ating mga puso. Wala na pong iba. Sabi po sa 1 Samuel, people looks at outward appearance, but God looks at the heart. So, puso lang po ang mahalaga kay God. So, kahit na hindi tayo confident sa panlabas natin, o kaya naman, insecure, or yung mga nagagawa natin, God, ang dumi-dumi ko na, dami ko ng kasalanan, kung alam nyo lang. Pero, God knows everything. But He chose to die for us, even if, di po ba? So, alam na niya. He is the Alpha and Omega. Alam niya yung umpisa at ang dulo. So, kilala niya tayo. There's nothing to hide. Yung gagawin pa lang natin, alam na niya. Pero, ang gusto lang niya ay lumapit tayo, magpakababa tayo sa Kanya, at kailanganin natin yung tulong niya. Let's call on Him. Ang number po natin, dial number ni God is 33:3. Jeremiah chapter 33:3. Call on me and I will answer you. Wow, grabe, parang napakadali. Call on me and I will answer you. 24/7. 365 days. Kaya, wag po tayong mag-atubiling lumapit at tumawag sa Kanya. No need wifi, walang static, ang linya napakalinaw. Always connected. Tumawag ka pa lang pa. God, teno to sama. Yeso sama, di ba? Ganun pa lang ang tawag mo. Ang bilis, sugod, sunagaru. Walang ka aba-abala yun. Tsaka walang busy. Hindi nagbibisi. Si God can answer our calls. Sabay-sabay tayo. God can hear our prayers. Sabay-sabay. Omnipotent, omnipower. Talagang siya lang, sa Kanya na ang lahat.
Hindi katulad ni Taning. Ano po, pag nandun siya sa isang lugar, dun lang. Ang uutusan na niya, kampon niya. Di po ba? Si God, He's everywhere, anywhere, anytime. He's beyond the time. He is in the time. Siya nga yung nagkocontrol eh. Kaya, ano po, walang limit, limitless kay God. Kaya anytime, anywhere, kilala niya na tayo, wala na tayo matatago, ba't pa tayo mahihiya? Instead, let's be honest and show ourselves. Diba? God, nagkamali na naman ako, forgive me, give me strength. Diba? Strengthen me, encourage me. Nadapa na naman ako. Bangon mo po ako, bigyan mo ako ng lakas para makabangon muli. God, nahihiya na ako, tanggalin mo tong pride na to. Diba? Lagi lang tayong bumalik sa Kanya. Wala na pong ibang daan. Wala nang detour. Sa Kanya lang po. Diretso na lang tayo. Tadoritsuku remade. Ano po? Until we reach the goal. And that's having an eternal life with Him. Okay po? Huwag nating unahan si God. Huwag nating kitlin ang ating buhay because of our mga dinadala sa ating buhay, no? And isa si Sis Beth sa nagtestimony sa atin yan na talagang it happened, pero God saved her. Hindi talaga inalaw ng Diyos. And now, she's listening with her husband na Japanese, si Lolo Kazo. Diba? Kaya maraming salamat. Lahat po yan tutugunan ng Panginoon. Ano po? To God be all the glory. Kami ni Eiko ni Are. Amen? Kami no Eiko ni Are. Amen? So, ayan po. Maraming salamat. Tayo po ay magpapaalam na sa live. Maraming salamat sis Mary and sis Janet. Whatever it is that you have in your heart, prayer request po, i-PM nyo lang po kami at ipapanalangin namin kayo. Patuloy naman po kayo, nasa prayer list namin kayo. So, nababanggit po namin kayo. So, if you want to be part of our prayer list, dati pang prayer namin, less than hour. Ngayon, more than 1 hour na. Kagabi natapos kami nung oras na. Ayan, sa dami na nang pinapanalangin. Pero salamat, kasi dati nung sabi mo, hindi ako marunong manalangin. Pero ngayon, wow, inabot na ng 30 minutes. Diba? Kasi ang dami mo nang ipapanalangin. If you care, you will pray. Amen. Hindi man tayo makatulong, at least nailalapit natin sa Panginoon. Ang Diyos ang magsosolve ng problema nila. And that's the very help that we can do. Yung panalangin para sa kanila. Be standing in the gap between God and them. Lalo na't hindi nila alam at di sila makapanalangin, di ba? Because of the heaviness of their heart, of the burden that they're trying to carry. No, huwag nating i-carry. Cast it all away. Cast it to God. Sabi nga po ni Ate Lily kanina, cast all your anxiety on Him. And because He cares for you. Ayan po. He cares for you. Hallelujah. Praise the Lord. Ayan po. Have a productive day. Have a blessed day mga kapatid at sa mga manonood pa. See you po tonight, 8:30 in the evening dito po. And 7:30 sa Pinas. Ng gabi din po, 7:30 in the morning. Ate Lori. Sumilip si Ate Lori. Sayang, di ko na screenshot. May ganun. Okay, sige po. See you po ulit tomorrow morning at sa gabi po. Kung sa mga gusto po mag-join, from Monday to Saturday, every morning, meron tayong morning devo. And from Monday to Saturday night, meron din po tayong mga life groups. So, iba-iba po yung grupo. Iba-iba kasi kami ng church. But we have the common denominator, the love of God. And we don't tackle any religion. Ganon. It's all about God. So, you're safe with us. You are cordially invited po to come. PM lang po kayo para may add namin kayo sa group if you want. Okay, God bless.